Tapos, makes titignan ko yung historical level ni GBP USD, pwede palang umabot ng level 12 to, katulad ngayon, di ba? Okay. Hihintayin ko siya malapit sa Fibonacci niya na 50%. Dito ako magpapasok. So, in that perspective, nakuha mo yung additional confluence plus hindi ka basta-basta papasok ng level 5 kasi you're growing na eh. Yeah. 'Di ba? You're growing na. Indicator yung pinag-usapan natin no? You're growing na as a trader. Hindi ka na basta-basta papasok ng level 5 kasi nakita mo may 50% retracement dito. Okay, let's put it into action, shall we? Okay? Yes. Sabihin natin GBP USD. Okay, USD, no? GBP USD. Okay, yan. Example, ito yung tsura ng weekly chart ng GBP USD. And we saw that ang level 5, tingnan natin yung shadow trade or level 5. Yan. O, ito yung level 5 price natin. Diba? So, at level 5 price, ngayon, gusto mong kuhanin yung Fibonacci nito, no? O, example, wala ka pa talaga naiintindihan sa price history o whatever, no? So, ang Fibonacci daw, guys, sabihin natin weekly time frame ka muna gumamit. Let's start with the weekly time frame. Zoom out ka. Pupunta ka lang sa pinaka-lowest price at the highest price.